Hello, good morning po mga kababayan. Bumabalik po dyan BGTV. At mayroon na naman tayong isang customer. Ito ay digital na kiluhan po na timbangan. Ayan po siya. Ayan yung loob niya. Ayan. May kunting dumi po. Mga ano lang. Siguro matagal na hindi nabuksan kaya marumi siya. Ang sira po nito ay ang complaint po ng customer kung pwede pa daw magawa ng paraan kasi nasunog nga po ito. Mayroon daw extension sa ilalim na siguro na nasunog o kaya nagkaroon ng short, nadamay po itong kiluan. Ngayon po, chinik po natin yan. Binuksan natin, chinik, nilinisan. Yan po yung mga wire na nakakunik po doon sa mga pindutan. Yun po ang nasunog. Tapos, makita naman natin sa umpisa na grabe ang sunog sa loob. Doon sa ng wire na yon na makita natin ang itim kanina sa ating intro kanina. Maraming talagang bakat na nasunog siya. Yan. Yung wire na yan, buti na lang hindi nadamay yung board. Chinik natin yung ibang board ng kiluan. Okay naman po siya. Yun lang yung part na yun na sa mga pindutan. Yun yung yung may sunog. Kaya ang ginawa natin dyan ay kasi wala tayong wire na katulad doon na pangpalit. Ang ginawa natin, pinutol natin yung mga nasunog. Tapos ang ginawa natin, nagdugtong na lang tayo. Kasi hindi nga siya mapalitan ng bago. Ayan. Pati yung mga hinang doon sa board ay sunog talaga siya na parang nalusaw yung mga tingga na nakakunik doon sa mga paa ng pindutan. Buti na lang yung board, hindi naman siya nasunog. Kaya ngayon, ang ginagawa natin, nilalagyan natin ng bagong wire doon sa bawat pindutan. O sa bawat connection niya doon na nadamay sa pagsunog. Yan ngayon, ang ginagawa natin ay iniisa-isa natin dugtong yung mga nasunog ng mga paa ng wire na nakakunik doon sa board ng pindutan. Chinik natin sa ibang area, wala naman sa sira. Ang yun lang sa mga pindutan, yun lang ang nasunog. Pero grabe yung pagkasunog niya kasi talagang nangitim pati board. Ang ginawa natin dyan ay syempre nilinis natin yung tinanggal natin yung mga bakat ng sunog doon. Yan. Tapos nagkuha tayo ng mga wire para idugtong doon sa nasunog na para magkaroon siya ng connection doon sa. Ayan, ngayon nilalagyan natin tingga yung mga dugtungan, yung mga pinutulan natin. Yan siya. Ilagyan natin ng tingga yan isa-isa. Ayan. Ayan, tapos naglagay tayo ng mga bagong wire doon sa board para mag-connect doon sa pinutol natin yung makita natin na hindi inabot. Yan yung nilalagay natin na oscillator niya o kaya yung imbis na tape yung lagay natin, yan ang ipinalit natin para talagang sure tayo na walang short na mangyayari. Yan. Ang dugtungan na naman ang natin, lalagyan natin yan. Kasi doon sa board naman, nakahinang siya. Kaya
malabo siyang magkaroon ng short doon sa board. Yan, ilagyan natin isa-isa yung bawat wire na mga kinabit natin. Nag-check tayo, naglinis, tapos titingnan natin kung may mga sira pang iba, pero ito lang nakita nating sira. Digital na timbangan po ito, yung ating ginagawa ngayon. Sa ano ito, sa kapatid ng kaibigan natin si Siron, kasi mga negosyante yan sila, may mga bigasan, mga patoka, kaya shout out sa mga kapatid ni Siron na ating kaibigan. Doon yan sila, may mga tindahan yan sila sa Nazaret na lugar doon sa Molino 3. Yan, dinudugtong natin ngayon yung mga wire na inano natin. Yan. Siyempre nililinis natin. Ang isang wire dyan na itim, medyo parang ayaw dumikit yung ano niya. Yung pinaka tingga doon sa wire. Yan, hirapan tayo magdikit. Kahit anong init natin, kahit anong ayaw dumikit ng tingga doon sa wire. Pero yung iba naman yung pula ng wire. ang pulang wire, okay naman siya. Yan. Yan siya, yan. Inaano natin, tinatry natin na lagyan ng tingga. Pero ganun talaga, ano lang siya. Naluluto lang yung tingga pero hindi dumidikit sa wire. Kaya ang ginawa natin dyan ay tinanggal yung plastic na nilagay natin. Kailang hindi na matanggal, nakasama sa init. Yan, tiniray ko pa rin nalagyan ng tingga pero talagang naglalaglagan lang. Ayun, oh. Natanggal natin yung tingga na nalaglag. Yan siya. Kaya nag-decide ako dyan na tanggalin na lang siya. Ayan. Kaya tinatry ko pa rin na lagyan sa tingga. I-connect. Yun. Yan siya. Talagang kailangan maganda ang niya para pagpasok ng na yan, oscillator, maayos yung niya. Kaya lang yan. Natin, kinikis-kis natin. Tinatry natin kung talagang didikit yung tingga doon sa wire. Pero nakita natin na parang ayaw talaga. Yan, pinagtsatsagaan natin. Nalalaglag lang doon sa ilalim yung tingga. Yung parang bakal lang. Hindi siya, ayaw niya dumikit doon sa sa wire. Talagang pinagtyagaan nating initin na dumikit yung tingga pero wala talaga, ayaw. Inulit-ulit pa natin yan para lang siya, dumikit. Pero makita natin wala talagang dikit na nangyayari. Yun, tiyaga pa rin. Baka sakali na kulang lang sa linis yung wire. Ayan. Tinagaan natin na hinangin ng hinangin. Talagang ayaw niya. Ayan. Wala siya eh. Yan. May papel na tumalsik. Ayan siya. Kabayan, habang inaano pa natin yung wire, promote tayo ng mga ating channel, John BG TV po. Pag kayo po ay nakadaan lang sa ating channel, please po, pag hindi pa kayo nakasubscribe,
subscribe na po kayo para lagi po kayong makareceive po ng ating mga bagong upload sa ating channel. Paki-hit na rin po ng notification bell para lagi kayong una pag meron tayong mga bago. Salamat po. Paki-share na rin po kung nagustuhan yung ating video na ginawa. Yan, tiyaga lang po yan ang ginawa natin. Yan, pinalitan natin yung itim na yon na wire. Yan, nagputol tayo ng bago. Lahat ng itim na wire na pinutol natin, kasi ilagay ko sana color coding, kaya lang yung itim nga ay ayaw dumikit doon yung ating tingga sa wire. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ng blue na wire. Yan. Kasi dalawa ang itim dyan, kaya dalawang blue ang nilagay natin. Ayan siya. Ayan. Yan siya, madali lang magdikit yung tingga doon sa pinaka-wire niya. Ayan, dahan-dahan natin ibinabalik. Ayan siya. Ingat lang tayo kaya baka mag-short doon sa pinaka-board. Malay nyo kabayan, isang araw, lalo na sa mga nagtitinda, gumagamit ng mga digital na na kiluhan o timbangan, malay nyo ma-encounter nyo mga ganitong trouble. Siyempre, ang pinakagagawin natin, una, analyze tayo, physical check, titingnan natin yung mga board, tingnan natin yung mga pyesa, baka kinalawang, yung kung minsan yung ating kiluhan ay kung saan hindi tumatama doon sa pinaka kinikilo natin. Diyan lang yan sa mga board niya. Check tayo sa mga board, tapos titingnan natin, physical check. Pag may mga nasunog o pumutok na capacitor, palitan natin. Yan po, ibabalik ulit sa normal. Kaya ngayon ay ayan siya. Ayan, ngayon inaano na natin, iniisa-isa na natin lagyan ng pinaka-cover niya para iwas short tayo. Ayan, isa-isa na natin yan, nilagyan ng siya, yung bagong wire. Sinisiperate natin yung mga kasi yung wire na yan ay parang may glow siya na dikit siya, isa lang siya, parang sama-sama sila. Kaya yan, binabalatan natin yung bawat isa para malagyan natin ng tingga at makonek natin yung bagong wire na nilagay natin. Ayan. Manipis lang na wire yung niya. Kaya kunting kagat lang ng plies para mabalatan lang yung niya. Makita yung wire, tapos malagyan natin ng tingga. Ayan siya ngayon.
Ayan, inano na natin. Tignan ko rin yung mga wire. Ayan. Ngayon, i-connect na natin yun ng kabila pa kasi sa kabilang wire ay 5 piraso siya. Tapos sa kabila naman ay 5 ulit. Ayan. Lalagyan natin dyan ng tingga. Yung bawat wire. Yan yung kanina yung itim na na wire. Lalagyan natin. Tinitesting natin kung malagyan. Ayan. Katulad sa tinanggal din natin kanina, nahirapan ako magdikit ng wire doon sa niya. Ay, ng tingga. Ayan. Yan, kakabit na natin ngayon doon sa board yung wire nating ginawa. Ayan. Talagang tiyaga lang. Kaya sa technician talagang matyaga ka dapat. Ayan siya. Ayan yung wire na yan, yung nasunog, tinanggal natin. Yan yung pinaka-original wire niya na nakalagay doon, pero talagang sunog na sunog siya. Ayan, lalagyan natin ngayon ng bagong wire. Lagyan natin tingga. Ginagamit ko yung plastic na sa lid. Kasi sabi ko nga sa ibang video ng ating soldering iron, nilagyan natin diode dyan para lumakas. O kaya may steady yung niya, init. Yan siya. Kaya gumagamit ako ng plastic para, kasi kung minsan pag pawis yung kamay mo nagkakaroon ng ground. Hindi naman ganun kalakas, pero magulat ka kasi syempre kuryente. Yan, ilalagyan natin ng tingga ang bawat tinanggalan natin ng wire. Yan siya. Yung soldering tip natin, yung pinakadulo ng soldering iron natin, yun ang sinabi ko sa inyo dati na wire yan siya, na solid wire. Pinutol natin kasi yung nabibilingan natin hindi long life. Nagre-request tayo na long life, ang dumadating ay hindi kaya ng umiinit na yung katawan, pero yung pinakadulo ng soldering iron ay wala pa rin. Hindi siya makatunaw ng tingga. Ngayon, ayan, ginawa natin wire lang, pero maganda naman siya. Kasi copper naman yung wire na yan. Kaya nagagamit natin, mas okay pa nga siya kaysa bumili tayo. Iyan. Siguro mga 3 araw din ako hindi nakagawa kasi nga sa soldering tip na nabili ko, hindi siya umiinit. Yan siya. Ilalagyan natin ng tingga ang wire. Yan, tinitingnan ko yung wire na yon. Kasi yon yung nakalimutan ko, yun yung tawag dito. Yan yung wire na
hindi dumidikit yung yung ating soldering lead doon sa wire na yon. Ewan ko kung anong klaseng wire na yan. Parang bakal lang laman eh. Ayan siya. Tiyaga pa rin para lang malagyan. Ayan, nag-ano tayo. Salamat pala sa nag-comment doon. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Yung party doon sa transformer na sinabi niya. Ang sabi niya sa akin, siguro bago lang siyang technician. Tinest niya daw yung transformer, yung para sa doon sa pinaka source ng power ng amplifier. Okay naman daw yung may palo naman yung transformer. Sabi niya nga, suggest siya sa akin na isang araw gagawa ko ng video para doon. Pero sa ngayon kasi busy pa, may mga dumadating. May mga gagawin tayong mga amplifier. May mga naka-standby pa na Sa transformer naman kasi, ang ating pag titest natin, siyempre doon sa primary, una doon, maglagay tayo sa ating tester na i-range natin ng times 1. Tapos i-check natin yung 0 doon. Mayroon yan kuminsan 3 ang wire. 3, 2. I-check natin yon. Tapos pag may palo siya, o pag okay, pag good yun, natin sa casing niya. Pagka may palo, ibig sabihin short siya. Tapos ganoon din sa secondary. Dapat ang doon times 1 din. Parang katulad din sa primary na pagtitest. Kasi ang transformer may 3 pag-check o sira. Bali, ang number 1 doon, yung open, pagka talagang siya, short, tapos grounded. Yun lang naman 3 sira ng pag nag-test ka ng transformer. Tapos, pagka siyempre, sasaksak mo siya, check mo yung mga supply kung may lumalabas. Siyempre, pagkatapos nun, doon sa board, mayroon yan doon bridge type diode. I-check mo rin yan. Tapos yung filter capacitor niya, yung mga nakapalibot na resistor doon. Yun lang naman ang nun, yung dapat i-check mo. Kailangan kahit nasa resistant, i-check mo muna siya sa resistant ang bawat piyesa na kapalibot. Kasi pag may supply galing doon sa sa transformer, ibig sabihin good yung transformer mo. Baka doon sa mga dinadaanan niya sa bridge type o kaya sa filter capacitor. Kaya isang araw gagawa rin tayo niya ng video para doon. Ayan, ngayon dinidikit natin yung mga wire. Dinidikit natin sa board doon, tapos dinudugtong natin sa luma niyang wire doon o kaya yung original na wire niya doon sa Siyempre, maglalagay tayo ng protection, yung pinaka cover niya para imbis na electrical tape ang lalagay natin,
maganda siguro yung ito yung gamit natin, oh. Para talagang close na close siya, wala siyang ano doon. Ayan. Yan ngayon, na ilagay na natin, dinudugtong natin, tapos kaya may lighter tayo para initin yung ano, pinaka cover niya. Cover ng wire. Para maproteksyonan siya. Yan ngayon, yan ginagawa natin yung digital po na ano, kiluan. Sa kaibigan natin to. Sa kapatid ni Cyron na ating talagang subscriber natin na laging nanonood sa atin. Shout out na lang po sa mga kapatid niya. Marami na yan sila pinagawa sa akin ng mga TV. Yung keyboard sa kanila rin yun galing. Tapos yung mga ayan o. Napansin nyo yung biglang pisik ng kamay ko. Kasi na-ground ako niyan. Ayan. Ayan, na ano lang ako kasi ano siya eh. Mabilis siya makatunaw ng ano, ng pinagtsatsagaan ko na yan. Hindi ko pa alam kasi kung paano ano eh. Ang alam ko lang pag electronics, yung soldering iron mo dapat 30 o kaya 40. Yan yung soldering iron natin, ang pinaka ano niyan ay 30 watts. Kaya nung nilagyan na natin ng diode, mas lalo siyang lumakas yung init niya, tsaka tuloy-tuloy. Ayan na siya. Ayan. Bali, inano ko rin yan, yung board na yan. Hininang ko rin yan isa-isa yung mga paa kasi talagang nalusaw yung mga ano niya. Nadamay sa sunog. Yan siya. Ang pinagmulan pala ng sira nito, yung extension daw, nagkaroon ng short siguro at nag-apoy. Nadamay yung kiluhan. Sa kanila napansin siguro nung nakita nilang umuusok at may amoy na siya. Talagang sunog yung ano niya eh. Yung wire, tsaka yung board niya nadamay sa ano, buti na lang yung mga linya ay hindi nasunog. Yung mga hinang niya lang yan, hinihinang natin ba, ano yan. Hinihinang natin isa-isa. Yan na siya. Maganda pang klaseng ano ito, kiluan. Siyempre hindi ka na mag-ano, hindi tulad sa manual na kiluan. Ito paglagay mo, presyo agad. Meron siya presyo na inilalabas. May power supply din ito, yung ano na to. Yung kiluan na ito. Ayan. Sa labas tayo niya ng bahay ko, sa harapan ng bahay ko, doon yung pinaka-shop ko. Doon ako gumagawa. Pag may mga ginagawa ako, may mga customer tayo na ano. Sa ngayon nga may dumating, bali 3, lahat kasi ginagawa natin eh. 3 electric fan, yung 2 okay na, pero yung isa hindi pa. Salamat naman kasi hindi tayo nawawala ng customer. Pati sa electrical na gawa na rin natin. Ayan, dugtong natin yan. Dinugtong natin yung isa-isa yung ano. Yung pinaka wire niya. Connection niya para doon sa pinaka board niya. Pinaka pindutan. Ayan siya. Tiyaga tayo na magdikit. Meron din akong ginawa ngayon isang video doon sa wart na amplifier. Ang pinakasira naman noon, ogong. Malakas yung ogong, hindi nila buksan ng matagal kasi malakas nga ang ugong.
Siguro isang araw, i-ano ko rin yan, i-upload ko rin sa ating channel. Yan. Yan ngayon, nag-ano tayo. Yan siya. Ayan. May kinuha ako dyan. Pasensya na po kung natagalan. Yan, matagal yung ano natin. Ayan, yan siya. Ayan. Kinukunik na natin ngayon yung isang ano pa, wire. Ayan. Talagang tiyaga tayo. Ayan. Wala tayo pampalit na wire eh. Kung may pampalit tayong wire, mabilis na sana yun. Inisa-isa natin eh. Hindi ko na kinakat yan kasi para makita natin kung paano ginawa yung ano, yung ating ginagawa ngayon. Yan siya. Ayan. Kinakonek natin ngayon. Ilalagyan natin ng protection, rubber na ano, rubber yung oscillation niya. Yan siya. Yan, nilalagay natin para mag-cover doon sa ating hininang, para walang open wire na nakalabas kasi iwas short tayo. Ayan, hindi na natin nilagyan niya ng ano, ng electrical tape. Mas maganda ito kaysa electrical tape. Ayan siya. Ayan. Ayan ngayon. Siyempre, naayos-ayos natin yung mga ano, yung mga sobrang tingga kasi hindi makapasok yung ating nilalagay na pang-cover doon. Ayan. Siguro pag nasira to yung timbangan na ganito, makaya naman siguro i-repair ng ano yan, technician kasi may board naman siya eh. Basta may board at electronics ang ano niya, kaya natin ano yan, i-repair. Yan na siya. Kaya siyempre kinakabit na natin yung mga ano niya, cover. Gamitan natin ng ano, lighter para talagang kakapit siya sa wire. Yan siya. Isa-isa natin yan inaano. Ano tawag dito? Iniinit para kumapit. Yan. Ayan siya. Isa-isa yan. Talagang matyaga ka magano. Matyaga kang dikit. Ayan na, ititesting na natin. Kung talagang okay yung ating ginawa. Kung talagang yun lang ang pinaka-problema niya, titingnan natin. Yan. I-testing natin na yun. Yan. Yan. Tinitingnan ko kung saan, analyze muna. Kasi parang nalito ako. Tiningnan ko rin yung ano niyan, yung mga wire niya kung tama ang pagkabit ko. Para pag sinalpak na natin, wala tayong walang magiging problema. Yan na yan. Yan siya. Tinitingnan ko pa rin yung ibang board doon. Yung mga pindutan kung gumagana doon sa yung mga paa niya. Titingnan natin. Akala ko nga una nung binuksan ko to, sabi ko talagang pati board na damay. Yung pala lang. Yung mga usok ng apoy doon nandoon nagdikitan sa board. Ayan. Ina-analyze natin.